nakakagutom Kalutong yung mga Pinoy food. At kaunay pa rin po niyan, kasama po natin ngayong umaga si Chef Jam Melchor, ang founder ng Philippine Culinary Heritage Movement, na isa sa mga organisasyon na nangunguna sa mga aktibidad para sa pagdiriwang po ng Filipino Food Month. Chef Jam, good morning. Good morning po. Good morning. Thanks for having me. It's our pleasure po. Well, sir, ano po ba yung magiging tema ngayon para dito sa Kalutong? Ang festival na to At saka Daming Filipino pagkain Food Month na ito. Ang theme this year is addressed sa kabataan. So, talagang ang target audience namin in most of our events is basically yung Filipino youth to engage them kung ano ba talaga yung pagkaing Pilipino at kung saan tayo pupunta kung mas pangangalagaan pa natin ito. Bakit mga kabataan ang tinarget nyo? Well, it's basically the future of everything, lalo na sa pagdating sa pagkain natin, no? Ang mga bata kasi, when you educate them at their early stage of their life, kung pagdating sa pagkain nila, dadalhin nila yan hanggang pagtanda nila. Okay. Sila yung magpapasa sa susunod na generation. Totoo nga Definite. naman. Kasi iba-iba yung mga lugar natin, ano? Iba-ibang probinsya, iba-iba yung way ng pagluluto. So, Yes. sa inyo pong mga event, paano po natin to ipapasa sa mga kabataan? Ginawa naming multi-dimensional yung events namin. May mga workshops, cooking demos, conferences, may face-to-face, may hybrid. So all sorts of events pinasok namin during Filipino Food Month. In fact, for this year alone, we have 100 activations sa buong Philippines. Not even in the Philippines, yung mga counterparts namin sa US and Australia and UK ay nag-organize rin ng Filipino Food Month activities. Okay, so tuturuan ba natin yung mga kabataan, yung sinasabi nating Filipino traditional way of cooking? Definitely, talagang kailangan. Yung original na heirloom recipes, yun yung gusto nating i-showcase during the entire month of April. Kasi yung original, we believe, in our perspective, yun yung dapat na manatili habang buhay. Kasi yung mga ganyan, ano sasabihin mo, lola ko yung may alam Oo. yan di ba ganon? Pag nalasahan mo ang isang recipe na talagang sa probinsya mo lang matitikman, ano? Talagang mahataan mo na sinauna pa, mga lola mo pa yung nag-prepare. Halimbawa na lamang ito, Dayan, yung mga nakakain natin sa restaurant na order natin, okay, masarap. Pero iba talaga yung mga luto sa fiestahan, yung mga niluto sa kahoy. Tama po ba? Yung ganung proseso din po ba ang ginagawa? Tama, definitely. Kasi yun talaga yung kultura natin eh. Yung Filipino food na sinasabi mo, yun din yung nakalakihan ko sa Pampanga. Yung nakakawang pagkain, Yan. yung isang buong baboy, tapos ang dami mong magagawa na ulam. That's what we want to share, lalo na sa mga kabataan. Kasi nga, dahil sa globalisasyon ng pagkain, nakikita natin ang daming fast food. Yes. Sana ibalik natin sila dun sa talagang nakagisnan na pagkain ng mga Pilipino. So Filipino food, matuturuan mo sila ng traditional way of cooking. Pero syempre makakatikim din yung mga pupunta ba? Ano ba mga tampok dyan ng mga Filipino dish? Oh, regional specialties. Kasi hindi lang naman sa Manila yung mga events eh. Talagang meron kaming Albay, Antique, Tawi-Tawi, and meron pang Cordillera. So, maha-highlight dito yung regional specialties ng buong Pilipinas. Ayun, ako matututo ka na, mabubusog ka pa. O, kamusta po yung collaboration? Patungkol naman sa mga ibang government agencies na makikibahagi sa mga celebration ngayong taon na ito. This year, ang lead ay ang National Commission for Culture and the Arts. But we're also working with the Department of Agriculture and Department of Tourism. So talagang nagbigay ng bawat share ang mga ahensyang ito para mabuo yung Filipino Food Month celebration. Not only this year, in its 6th year, ang dami na naming activities na nabuo. Mas pinaganda pa this year. Let's talk about your organization, yung Philippine Culinary Heritage Movement. Sino-sino mga kabilang dito? Ang mga kabilang sa Philippine Culinary Heritage Movement ay sila Nina Daza Puyat, yung anak ni Nora Daza, sila Nana Ozaita, Marilyn Fontanilla, mga food editors na sikat, at mga farmers, chefs. So, it's all sorts na talagang part ng food and beverage industry. Yan, nagugutom na ako sa usapan pa lang natin, Dayan. Ano? Dapat pala mahinihain tayo Kaya sa Filipino food. well, sa mga nanonood po ngayon, sir, paano nila malalaman yung iba pang details patungkol po sa mga serye ng events na gagawin ninyo? Well, we encourage them to visit yung official Facebook page ng Filipino Food Month because doon nakalathala yung calendar of activities ng buong buwan at ang Instagram, no?
importante rin na gamitin yung hashtag Preserve Filipino Food and Okay. hashtag Filipino Food Month because yun yung trending ngayon na pag ginawa mo yun, pag tinype mo yun, makikita mo lahat ng types ng mga foodies online. Okay. Ito naman yung KainCon 2024. I believe ito ay isa sa mga flagship program ninyo. Can you tell us more about this? KainCon is a academic research conference na i-host ng Far Eastern University with, of course, the support of National Commission for Culture and the Arts. Napakalaking ambag na hindi lang puro luto, cooking demo, kung hindi yung talagang research materials na pwede nating i-compile tungkol sa pagkain. Po, sa inyo pong experience sa mga ilang taon na pong exhibit, dahil tayo multicultural country, iba po ba yung mga panlasa ng Tagalog sa mga Bisaya, sa mga Ilocano, at sa mga taga Mindanao? Magkakaiba po ba ito? Definitely. Kasi bawat lugar na pinanggalingan natin, may kanya-kanyang istorya yan. Ganon din yung mga recipes. Kaya yung panlasa natin, maring iba sa panlasa ng mga iba-ibang rehiyon. Okay, bilang panghuli na lang po, Chef, invite please our viewers para po makiisa sa mga programa at proyekto po ngayong Filipino Food Month. Imbitahin nyo na rin po kami ni Dayan. Please join Pwede po us. kaming kumain. Kayo na po ang Hindi po tagaluto, kami Chef. nahihiya. Go ahead po. Inaanyayahan ko po ang lahat na makibahagi sa National Celebration ng Filipino Food Month at sana continue po natin i-preserve ang ating Filipino food culture para sa next generation. Ayan. Maraming salamat po ha, Thank Chef you. Jam Melchor. At kaisa po ninyo kami sa mga aktibidad na isasagawa po kaugnay po ng Filipino Food Month ngayong buwan. Thank you. Salamat po, Chef Jam. Thank you, Chef.